Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit very successful ang Dallas Mavericks ngayong playoffs ay ang kanilang center duo ni Daniel Gafford at Dereck Lively Jr. Sa opensa, obviously ang kanilang mga alley-oop dunks ang ambag nila. Subalit sa depensa ay halimaw din nga sila sa pinta. Napanood nga natin na nahihirapan talaga ang Clippers, OKC at Timberwolves na umatake sa pinta dahil sa kanilang depensa. Ganun pa man magiging interesting nga kung paano nila dedepensahan ang Celtics dahil sa panayam ni Coach Mazzulla ay sinabi niya nga na maglalaro sila kung paano sila naglalaro ng buong season at yan nga ay ang tumira ng madaming 3 points. Kung ito ang gagawin ng Celtics ay magiging interesting nga kung paano mapapanatili ng Mavs na malakas ang depensa nila sa pinta kapag naglalaro si Horford o Porzingis na mga sniper din sa 3 points. Dahil tingnan nyo na lang nga ang picture na ito, ganito kadalasan ang setup ng opensa ng Celtics. 5-out offense nga ang tawag dyan. Ibig sabihin ay kahit ang mga center, mapaporzingis o Horford man yan ay nasa labas at hindi nga ito pwedeng pabayaan ng Mavs. Kaya naman ang tendency nito ay aangat din si Lively at Gafford dahilan upang malayo sa pinta ang center duo ng Mavs. Pwede silang sumugal at palibrihin sa mga unang quarter ang Celtics big sa 3 points upang maprotektahan ng pinta o kaya naman ay magtiwala sila sa kanilang man-to-man defense kahit na mas-switch si Kyrie Irving o Luka Doncic kay Tatum o Jaylen Brown. Isa nga sa mga lethal offensive weapons ng Boston Celtics ay ang kanilang guard-to-guard pick and roll dahil nasa labas ng pinta ang center at hindi magawang tumulong upang maprotektahan ang basket. Subalit kung tutulong ka naman ay ito nga ang posible na mangyari. Open corner 3-point shot para sa Celtics na may 8 player na may 100 3-pointers o higit pa ngayong season. Isang solusyon dito ay ang 2-3 or 3-2 zone defense na nakita natin na ginamit ng Miami Heat na naging epektibo lamang noong Game 2. Subalit naka-adjust din nga ang Celtics sa mga sumunod na game. Kayo ba mga kaibigan, paano nyo ba dedepensahan ang 5-out offense kung sakali? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Lauri Markkanen. Lumalabas nga ang kanyang pangalan sa mga trade rumors, mapa Lakers, Miami Heat, New York Knicks, OKC o kung ano pa man yan na team. At mukhang isang team na babagay nga sa kanya ay ang OKC Thunder. Bukod na lang nga sa talagang very possible na mangyari ang trade na ito dahil meron nga ang OKC na mga assets at draft picks na hinihingi ng Utah Jazz. Sobrang plus nga ito para sa OKC dahil kung may magaganap na trade ay ito nga ang kakalabasan ng deal. Papakawalan ng OKC ang 5 first round draft picks na hinihingi ng Jazz kasama si Josh Giddey at Dieng. Kapalit naman ito ay si Markkanen at Colin Sexton. Mawawala nga sa OKC ang shooting liability ni Josh Giddey at may dadagdag nila ang shooting ni Markkanen. At tulad lamang ng Celtics ay kakayanin na nila na maglaro ng 5-out offense kasama si Chet Holmgren at magiging full-time point guard na si SGA. At kung sakali nga ay magkakaroon sila ng starting lineup ni SGA, Jalen Williams, Lu Dort, Lauri Markkanen at Chet Holmgren at mabibigyan din sila ng spark off the bench mula kay Colin Sexton. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?